Oh. So, isa pang ano natin mga bossing, balikan natin pala yung listahan ni Ramon Tulfo. Ito ang listahan ni Ramon Tulfo ng mga ano daw, yung mga sinasabi niyang nagdi-destabilize ng gobyerno. Actually, hindi po problema dito yung pagdi-destabilize ng gobyerno eh. Ang problema dito, yung pagsira sa sa bayang Pilipinas. Sino ba yung totoo? Ano ba yung totoong listahan ng mga sumisira sa bayang Pilipinas? Ayan. Yang mga pangalan na yan. Yang mga pangalan na yan, mga bossing, yan ang talagang dapat na binabantayan natin. Yang mga pangalan na yan ang may mga kasalanan kung ano ang nangyayari sa bayang Pilipinas na ito. O, ibigay natin isa-isa yung mga pangalan na yan. Ayan, unang-una sa lahat, yung presidente ng Pilipinas na walang alam. O, ito ang sumira sa Pilipinas sa nung panahon ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas namamayagpag. Ang panahon ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas talaga namang proud na proud. Ang Pilipino ay talaga namang namumuhay ng payapa. Ang Pilipino may laban. Hindi lang yung mga mayayaman ha. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga mayayaman, bilyonaryo na lumalabag sa batas, hindi nagbabayad ng tamang buwis, siningil ni Pangulo yan. Lahat ng mga airports natin, nangyayaring kabulastigan, nilinis ni Pangulo yan. Lahat ng mga kawatan, nilinis ni Pangulo yan. Lahat ng mga adik, talagang nilinis ni Pangulo yan. Isa pa, yung mga NPA. Inano yan? Nilinis ni Pangulo yan. Oo, yan ang unang-unang mga kinalaban ni Pangulong Duterte. Unang-una, dinismantle niya yung oligarkiya sa Pilipinas mag-isa. Oo, nang walang tulong ng mainstream media, talagang head-on. Gamit ang kapangyarihan ng pamahalaan, winarak niya ang oligarkiya sa Pilipinas. O ngayon, nagbalik yan, di ba? O, Pangalawa, insurhensya. Inubos ni Pangulong Duterte ang halos lahat ng mga kuta ng mga komunista sa Pilipinas, teroristang NPA sa Pilipinas. Halos maubos yan. Silang dalawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Talagang tinrabaho nila yan. Aside from yung peace and order, yung war on drugs, talagang ang isa sa mga pinakamagandang ginawa nila yung pinakamatagal ng insurhensya sa mundo, which is itong insurhensya sa Pilipinas ay halos tapusin ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Wala nang mga estudyante ang nare-recruit. Wala nang umaakyat sa bundok. Actually, yung mga nasa bundok nga, dahil sa mga programa ni Pastor Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte, bumabayan sa kapatagan, sumanib sa pamahalaan. Yung iba nga, mga naging sundalo pa eh. So yan, wala rin mga pagnanakaw ng mga panahon na yan. Panahon ng pandemic, mga bossing, pinapaalala ko lang para hindi nyo nakakalimutan yung legacy ni Pangulong Duterte. Ilan lang ito. Napakarami nito, abutin tayo ng ilang araw kapag inisa-isa natin yan. Pero ito yung mga main na legacy niya. Aside from the build program, mga bossing, ano pa? Marami pa. Yan nga, yung mga pagbaba ng insurhensya sa Pilipinas. Ano pa? Yung corruption sa Pilipinas, pandemic pa noon, pandemic pa. Pero makikita mo na nairaos ang mga Pilipino. May mga sinabi pa nga si Pangulong Duterte noon na kung pwede lang ibenta ko lahat ng ari-arian ng bayan natin, basta maisalba ko lang ang buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa panahon nitong pandemya, gagawin ko. Ganon si Pangulong Duterte. Ngayon, yan yung magandang Pilipinas. Yan yung napakagandang Pilipinas na iniwan niya. Wag na natin pag-usapan lahat ng mga nagawa niya. Pero yun yung Pilipinas na tinurn over niya. Sira ang Pilipinas sa mga previous administrations, administration ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni Ramos, ni Aquino, at saka ni Marcos Sr. Warak na warak ang Pilipinas noong kinuha yan ni Pangulong Duterte. Inayos niya yan sa loob ng 6 na taon. At dahil nga sa pag-aayos sa bayang Pilipinas, it cost him his freedom.
sa paglinis niya sa Pilipinas, nasaan si Pangulong Duterte? Nasa ICC ngayon, naghihirap. Para mapasarap ang buhay ninyo, tatandaan nyo ito lahat ng mga naging maayos ang buhay nung 2016 hanggang 2022, lahat kayo, hindi nyo yan matatamasa kung hindi nagsakripisyo yung isang tao na Bisaya, na taga Mindanao, na ngayon naghihirap para magkaroon kayo ng masarap na buhay. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo doon sa mga ginawa ni Pangulong Duterte na kabutihan sa bayang Pilipinas? Ipinagkanuno siya ng Pilipinas, ipinagkanuno nyo siya sa pagboto nyo dito kay Bongbong Marcos. Sinabi na niya na salot yan binoto nyo pa rin. So partly may kasalanan ang Pilipino kung bakit si Pangulong Duterte nagdudusa ngayon doon habang kayo sa sarap ng mga buhay nyo. Maganda ang Pilipinas nung iniwan ni Pangulong Duterte. Sino ang sumira? Ito yung mga pangalan na sumira at patuloy na sumisira sa Pilipinas. Isa-isahin natin. Ayan, Montulfo, binabantayan ng taong bayan ang mga sumusunod na mga mastermind na mga kawatan sa trilyon-trilyong piso na pera ng taong bayan. Yan yung caption. Nakuha ko lang to kasi may listahan si Ramon Tulfo sa listahan ni Ramon Tulfo, lahat nung nandoon, yung mga nagrereklamo sa pagnanakaw sa Pilipinas, wala siyang inilagay doon sa listahan niya. Ito yung listahan niya, Wala siyang inilagay sa listahan niya na mga magnanakaw. May nakita kang congressman dyan? May nakita kang may ghost project dyan? May nakita ka dyan proponent ng mga proyekto sa pamahalaan na mga kawatan? Wala. Bakit? Kasi nga, ito si Ramon Tulfo, ano ito? Aso na ito ng gobyerno at pabor ito na masira ang bayang Pilipinas basta lang hindi mamayagpag ang pangalan ng mga Duterte. Ngayon, tatapatan natin yung listahan ni Ramon Tulfo. Sino ang ang mga nasa listahan? Unang-una sa lahat, yung pinakasinungaling na presidente sa balat ng mundo. Si Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamambubudol na tao sa buong mundo. Buong mundo. Pangalawa, sino? Yung asawa niya. Yung asawa niya na sangkot sa iskandalo sa Amerika at di umano business partner ng isa sa mga pinakamalaking smuggler sa Pilipinas. Nasa na yun yung Michael Ma? Diba? Nasa na yun yung hinahanap nun na Michael Ma nito ni Rapi Tulfo? Wala na, hindi ba? Hindi na ulit na banggit yung pangalan. Galit sila sa China pero yung mga kapartner nila sa katiwalian, Chinese. Mga hayop na yan. Sino pa? Sino pa? Yung anak nila na habang bumabagyo sa Pilipinas, paparty-party habang lumilindol sa Pilipinas, paparty-party sa Singapore. Panood-nood ng panood-nood ng karera. Ito nga si Ferdinand Marcos Jr. Sinisisi ninyo si Vice President Sara na wala siya sa Pilipinas nang bumabagyo kesyo nasa nasa Hague siya. Walang hiya kayo. Si Ferdinand Marcos nga, yung bagyo sa nung bagyo sa Bulacan, ang dami namatay. May namatay pang mga Coast Guard. Coast Guard ba? Rescue, mga rescuer. Nasaan si Marcos noon? Nandoon sa Singapore, nanunood ng karera. Hanap kay Inday Sara ngayon. Pinakaulong nyo yung tatay niya sa ibang bansa. Kung hindi nyo ba naman ginawa, hindi alis ng Pilipinas kung hindi kayo mga tanga. Itong Sandro Marcos na ito yung unang nagpakalat ng impeachment, nagpapirma ng impeachment ni Inday Sara sa Kamara. Matapos ipalibing ang lolo. Itong sumunod, si Martin Romualdez. Yan talaga pinsan, yumaman, sumobra yaman nung naging presidente si Pangulong Marcos. Hindi naman, parang lumalabas ka, mas mayaman na siya ngayon kaysa kay Pangulong Marcos. At di umano, dinidilibiran ng mali-malitang pera. Isa pa, yung asawa niya, Yeda Marie Romualdez. Di ba? Yan din yung, nasa pang-5 seat ng kanilang party list. Pinatalsik yung mga, para lang makaupo siya, yung mga first, second, third nominee, sinibak nila, pinatalsik nila para makaupo ito at siguro mamanipulate nila yung posisyon dyan sa Kamara. Siyempre, pangatlo, yung Zaldico.
Pangwalo, ayan, yung si Boying at John Vic Rimulya ang magkapatid na sinungaling. Ang mga magkapatid na ang pamilyang ng Cavite, pamilyang traidor ng Cavite. Na matapos gawing kaalyado si Pangulong Duterte at traidorin ang mga Binay. Nung nakita nila malakas si Duterte, dikit kay Duterte, nung nawala na si Duterte, isa sila sa mga nagkanuno kay Duterte. Si Boying at saka si John Vic. Nandito ba si Abalos? Nakalimutan yata si Abalos dito Sama nyo pa si Abalos dyan. Parang wala si Abalos dito sa listahan na to pangatlo, sino pa? Ayan, yung Lucas Bersamin. Na siya yung pangunahin na dapat na sumusunod sa batas dahil dating taga-Korte Suprema pero wala. Isa siya ngayon sa nagsishield dito sa administrasyon na ito na sobrang maanumalya. Sino pa yung mga nandito? Siyempre yung tagapagsinungaling nila na si Claire Castro na hindi na binoses yung totoong nangyayari sa bayang Pilipinas. Puro na lang pagtatanggol sa administrasyon kahit na palpak naman. At saka aside from pagtatanggol, pagsisinungaling sa totoong issue ng bayang Pilipinas. Ayan, si Risa Ontiveros nakalagay din dyan sa listahan si Risa Ontiveros na di umano merong mga flood control insertions na nagsinungaling yan di ba nanahimik? Nakita niyo si Risa biglang nanahimik. Paano? Nasukol siya ni Katon Ying dahil sabi ni Katon Ying meron siyang insertion. Di naman sinabi masama yung insertion niya. Di naman sinabi na ngurakot siya. Nagulat lang si Katon Ying dahil may insertion siya. Tapos sabi niya wala akong insertion. Biglang nagpakita si Katon Ying ng insertion, nanahimik. Di umano may mga issue pa ito ng pagbabayad daw ng mga ng mga testigo. Di umano Hindi natin mapatunayan yan kung totoo yan, pero di umano may mga issue na lumalabas na ganyan. Bakit yung mga issue nila hindi hindi hina-highlight? Balikan ko lang pala ito si Boying. Si Boying ang pinaka satanas na DOJ secretary na ngayon ay ombudsman na pinaka-loko-loko di sinungaling. Nagpapakalat ng fake news tungkol sa ICC warrant kay Bato. Wala pa naman pala. Yung pala malaman-laman natin ang ang kanyang source, si Teliling. Abogadong naturingan, makikinig ka sa baliw. Di ba? Yung John Vic Rimulya na ginagawang timawa yung mga estudyante. Mga abangers, walang pasok ngayon. Bakit nang yan? Lumabag yun na ng malakas, ganyan pa magsalita. Mga walang kaluluwa talaga mga to. Pangalabindalwa, si Tito Soto na kasama ni Anjoliana nakalagay rin dito. Si Tito Soto na inagaw ang pagiging Senate President at pinoprotektahan itong pinoprotektahan itong si Romualdez sa mga kaso na pwedeng ikaso sa kanya. Pinipigilan itong si Romualdez na sinishield para hindi siguro masira yung pangalan. Ewan ko kung anong pinag-usapan nila. Si Ping Lacson na winawarak yung reputasyon ng mga testigo na nagtuturo sa mga magnanakaw sa Pilipinas dyan sa Blue Ribbon Committee. Si Loren Legarda na gustong paimbestigahan itong Dolomite, walang hiya, hindi na nga nire-respeto to ng mga anak Yung dalawang anak nga niya iba ang opinion sa kanya dahil alam na naman natin si Loren Legarda, di umano may lumabas din na issue dito na konektado daw ito sa kaliwa. Ayan, number 50 si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo na dati kakampi ng mamamayan paglaban sa mga sa katiwalian, pag-i-expose ng mga kabalbalan, ngayon wala na, tahimik na. Wala na siyang ibang pinakikita kundi yung yaman ng pamilya nila. Di ba? Si Rapi Tulfo na dating maingay nung hindi pa senador, lahat inaaway. Magaling sa away mag-asawa, away barangay, away chismosa. Noong binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, ginamit niya yung kanyang following, pambubudol niya sa mga Pilipino, paggagamit niya sa mga Pilipino manood sa kanyang mga video para yumaman siya. Ngayon, nandiyan siya sa Senado, wala nang ginawa. Wala nang in-expose. Pagka mga kapitan ng barangay, mga major, matapang, pero kapag yung pagnanakaw na sa bayang Pilipinas, malalaking tao na, wala na, tamimi na.
O kita mo, yung dalawang kapatid pa niya na si Ramon Tulfo at saka si Erwin Tulfo na salot na rin sa lipunan. Diba? Yung Luistro, yung Jervil Luistro, yan yung mga congresswoman na di umano may corruption din yan dyan sa Batangas. Na sinasabi niya ng lahat, AKAP, AX, galing daw yan kay Romualdez. Nakala mo pera ni Romualdez yung pinamumudmud nila pero pera ng taong bayan yan, JJ Suarez. Na nung sinabi nung JJ Suarez na magpa-psychiatric test si Inday Sara at pagka umaten si Inday Sara diyan sa sa budget deliberation ba yan o sa may good government ni Chua. Sabi magpapa-drug test daw. Hanggang ngayon naubos na yung buhok, hindi pa nagpapa-drug test yan. Balita natin na umunlad din ng hindi umunlad ang Quezon, sila ang umunlad sa Quezon eh. Yang Dong Gonzales na yan, dating alyado ng mga Duterte yan, na pinagkanuno ang mga Duterte, malaman-laman natin, napaka rin daw pala nito, di umano kawatan din daw, di umano. Dahil may construction firm, yung pamilya nito, yung mga anak. Diyos ko po, sinisilip natin si Senator Bato de la Rosa sa conflict of interest. Nandito yan si Dong Gonzales. Asa na yan? Hindi na rin umiimik. Bakit? Wala na yung mga dating may ingay na congressman. Tahimik na ngayon. Bakit tahimik? Tahimik na sila ngayon, mga bossing. Kasi, may mga kabulastugan. Lalabas lahat yan eh. Itong Rog Gutierrez na yumaman din. Yung one rider, party list. Meron din yung tatay daw nito. Di umano na construction firm o conflict of interest. Ba't nandiyan pa yan? Itong Jude Asidre, hindi ko alam. Pero ang alam ko, itong Jude Asidre na ito, sa Tingog Party List ito. Alam naman natin yung Tingog Party List. Diyos ko po. Grabe din yan. Grabe din yan na magbigay-bigay ng ayuda. Ayan, yung Edwin Garjola. Yung Edwin Garjola, yan yung maingay na maingay ngayon dyan sa may mataas na kahoy sa Batangas. Na di umano, isa rin sa mga pinakakurakot, may-ari din daw ng mga construction firm yan. Kasapakat daw ito, di umano nung Luistro sino pa? Benny Abante. Yan si Benny Abante, talaga salot yan. Yan yung pastor na salot. Yan yung pastor na natalo sa kanyang distrito, pero ngayon ang yabang-yabang, akala mo siya may-ari ng distrito niya, District 6. Diyan sa Manila. Natalo na, pero nakaupo pa. Diyos ko po, yan yung Terry Ridon na tinanggal nung panahon ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang maluhong pamumuhay, biyahe ng biyahe. Baka kaya lumaki yung pisngi nito kakabiyahe. Na ngayon ay isa na rin sa mga sa mga ginagamit para sirain ng mga Duterte. Si Ace Barbers. Si Ace Barbers na nag-violate sa freedom of expression ng mga vlogger. Tinarget ang mga vlogger. Tinakot ang mga vlogger. Ngayon, natalo. Si Dan Fernandez, isa din yan. Na ginamit yung Tricom, Quadcom para sa kanilang paninira sa mga Duterte. At syempre, pag sinira mo Duterte, legacy ng mga Duterte, parang sinira mo yung magandang mga pinagagawa ni Pangulong Duterte. Yung adjong, isa pa yung adjong na yan. Na di umano, may mga corruption din daw yan dyan sa BARM. Yung Paulo Ortega na ngayon ay walang ibang target kundi si Inday Sara dahil siguro mas maganda sa kanya. Kaya insecure na insecure si Bex. Itong pinaka talagang satanas, itong Antonio Trillanes na di umano may kagagawan kung bakit wala na sa atin yung South China Sea at pinahihirapan na tayo dyan. Na natalo sa Caloocan, sundalong kanin. Itong mga nandirito naman sa kabilang part, yung si Perez Sendanya natatanga-tanga. Kayabang-yabang, kala mo matalino nung sinusukol nila si Pangulong Duterte sa Kongreso, nagmukhang mga aso. Wala namang mga nagawa. Ay ang kabataan party list na yung Rinico. Na di umano yung saan ba yung Gabriela ba, Akbayan? Yung may sinasabing merong sexual abuse within their group. Tapos hindi nila kinukundina pero mga champion daw sila ng human rights. Yung Antonio Tino.
Yung Antonio Tino na pumalit kay Franz Castro, yung kriminal na si Franz Castro, yung pumalit sa kanya, itong Antonio Tino. Teacher ba to? Hindi naman kayo mga teacher, tapos mga act teachers. Teachers dapat ang kanilang fino-focus. Pero walang hiya, wala silang ibang focus, kundi ang papangitin na dumihan ng pangalan ni Pangulong Duterte. Yung Sara Ilago, matagal na yan. Si Leila Dilugaw na dating may kaso ng droga, ngayon linis-linisan na. Sino pa? Janet Garin na di umano pumatay sa mga yung mga tinuruan ng Dengvac siya. Mga salot sa lipunan. O ito si Paduano, isa pa to. Na dati daw miyembro ng Sparrow unit ng mga makakaliwa, sabi ni ni Ka Eric Celis. Parehas Ilonggo yan. Magkakilala. Johnny Pimentel. Yung Johnny Pimentel ba? Yung merong bilyong halaga ng sasakyan diyan sa Surigao na Diyos ko po, meron ding mga construction firm ang hirap-hirap ng probinsya tas ang yaman-yaman nila. Yan, Joel Chua diyan sa Maynila na pinatayuan ng mga bahay ng Kalapati. Mga 3-4 palapag na mga bahay na malabahay ng Kalapati na mga tawag dito, proyekto, barangay hall. Diyan sa Maynila, Diyos ko, isko, bakit bati na kayo nito? Huwag kang papayag, kailangan makasuhan to, kung meron tong nilabag na batas. Diyan sa Maynila, kailangan makasuhan yan, o hindi tayo papayag na hindi. Si Alfredo Garbin Jr. Sino ba si Alfredo Garbin? Hindi ko masyadong kilala yan Si Valeriano, yung taga Maynila din, yung kamukha ni Suso. Di umano, tumitira din yan sa mga Duterte at di umano, malaki rin daw ang mga proyekto niyan dyan sa Maynila. Sino pa? Si Lordan Suwan, Romeo Acop. Yung Acop ba na yan? Yung nasa Antipolo? Yan yung mga nanggipit sa mga Duterte at talaga namang nanggipit sa mga vloggers. Yung Jefferson Kongkun, Diyos ko po, yung asawa ni Aiko na wala naman nagawa yata dyan sa sa Bataan. Na wala ring alam yan kung di banatan ang mga Duterte at si Inday Sara. Romeo Browner talagang itong Romeo Browner, masasabi ko isa rin to sa mga talagang walang kwentang mga pinuno dito sa Pilipinas. Dahil imbis na pinoprotektahan ang konstitusyon at ang karapatan ng mga Pilipino, Diyos ko po. Nagpagamit na sila sa gobyerno, naging private army na sila ng gobyerno. Si Nicolas Torre, ang pinsan ni Satanas. Yan talaga. Hindi na natin kailangan i-explain kung ano mga ginawang kahayupan nito ni Nicolas Torre at saka nito ni Marbil. Si Larry Gadon, na dating galit sa mga komunista, taga pagtanggol ng mga loyalista, ngayon kakampi na ng mga makakaliwa diyan sa pamahalaan, yung mga makabayad black. Arlene Brosas, isa din yan. Kasapakat din yan nung mga nasa itaas, sila Percy Sendenya, rinig ko. Si Raul Manuel, isa din yan. Mga salot sa lipunan. Si Anton Lagdameo na, ewan ko bakit, ito daw yung source. Di umano. Sino pa? Manuel Bunuan, yan yung kurakot sa DPWH. Kasapakat yan sa mga pagnanakaw sa bayan ngayon. Si Gibocho Doro din, nandiyan yan. Na wala nang ibang ginawa kundi maghasik ng mga balitang ikakagalit natin sa China. At iba pang mga congressman at personalidad na nakikinabang sa korupsyon. Sila ang totoong destabilizers ng gobyerno at ang kanilang krimen ay economic sabotage, plunder, crime against humanity dahil sa massive corruption sa flood control funds na pumatay ng daan-daang Pilipino at kailangan na makulong silang lahat ASAP. Kayo na ang magdagdag sa listahan. Si Abalos, di nyo nalagay dyan, Well, nilabanan lang natin itong listahan ni Ramon Tulfo kasi naglagay siya ng kanyang listahan So yung listahan ni Ramon Tulfo, nakita ko lang dito sa isang YouTube channel, itong Pagtanggol Valiente. Nilagay niya yung mga sa tingin niya na mga salot at problema ng bayang Pilipinas. Ako, personally, sa tingin ko, bagamat itong mga tao na ito ay hindi pa naman napapatunayan na may mga kasalanan, pero lahat ito ay pinagdududahan na sangkot
sa pinakamalaking korupsyon dito sa Pilipinas. Sangkot itong mga to sa magkakaibang mga iskandalo at lahat ng mga pangalan na binanggit ko, di ba? Inisa-isa ko naman yung mga nalalaman kong pumutok naman ng mga issue tungkol sa kanila, di ba? Di naman natin gawa-gawa yan dahil saan ko naman kukunin yan? Di ba? Yun namang mga issues na yan na lumalabas na yung mga sinabi ko sa inyo, yan yung mga issues na nagsisirculate na sa social media. Walang conviction ng mga ito. So hindi kriminal lang mga ito. Pero sa tingin ng nakakaraming mga Pilipino, itong mga taong to ang talagang hindi na nga nakatulong sa bayang Pilipinas ng abuso pa. Oo. Di ba? Ayan. Ito nga yung sinasabi ni Rigoberto Tiglao eh. Communist US use ICC versus Duterte. Ganyan kasi itong ating gobyerno ngayon ay pinamumunuan na ng mga komunista. Yung sabi ko naman sa inyo, yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, ano din yan, sa pamumuno din ng komunista yan. Ginamit ng mga komunista yung ating mga otoridad na mga legal, ginamit nila para gipitin yung mga kalaban nila. Sino ba ang kalaban ng komunista? Pastor Apollo Kibuloy at saka itong si Pangulong Duterte. So si Pastor Apollo Kibuloy nga na ngayon nakakulong, kinubkob yung kanyang ari-ari. Matagal nang gustong gawin ng mga komunista na makubkob ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa inggit nila siguro. Akala nila merong bukal ng kayamanan si Pastor. Hindi nila alam yung yaman ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa sama-sama effort, faith at talagang pagtutulungan ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Akala nila siguro merong poso na lumalabas ginto. Kaya nila pinasok yan, 16 days na kinubkob nila Tory yan. So hindi nila alam ang nagmamando dyan, sino? US at saka mga komunista. Pagkatapos dyan, ICC naman, ganun din. Sabi nga dito, Marcos aided by the communist against whom Duterte nearly annihilated during his administration. So it as a means of removing the charismatic former president from the Philippine political scene. So his power to rally support for his daughter, Vice President Sara, for the 2028 presidential elections is diminished. So parang according dito sa sinabi ni Tiglao, sa kanya, sa tingin niya na nakipagkasundo itong gobyerno natin sa mga komunista sa tulong ng Amerika para maalis si Pangulong Duterte kasi napaka-epektibo na campaign manager at endorser nito ni Pangulong Duterte. Kaya nga bago matapos ang eleksyon bago magkaroon ng kampanya na makakaikot si Pangulong Duterte para makapangampanya, pinatapon na nila sa ibang bansa para hindi manalo yung Duterte So ganun din kung si Pangulong Duterte nandito, si Inday Sara hindi matatalo dahil napakamagaling na na campaign na na manager nito ni Pangulong Duterte. The US fears that after its puppet president steps down in 2028, a President Sara Duterte would dismantle Marcos' anti-China foreign policy. Kasi the reason why gustong-gusto ng Amerika ito si Marcos dahil puppet Kaya nilang hulmahin yung ulo Magalit ka sa China, magalit ka sa China. Ang foreign policy kasi ni Pangulong Duterte, yung Filipino first policy. So yung interest muna ng Pilipino yung uunahin niya bago yung interest ng ibang bayan So ang ginawa ni Pangulong Duterte, focus siya dito, tapos kinaibigan niya lahat. Siya lang ang presidente na pinatawag ng Amerika, pinatawag ng Russia, pinatawag ng China, pinatawag ng Israel. Ito si Bongbong na parang patay gutom na nangihingi ng atensyon sa mga world leaders. Samantalang si Pangulong Duterte pinapatawag. Diba? Israel, pinatawag pa yan. Kasama pa si Inday Sara. So natatakot etong mga na pag wala na si Bongbong, yung mga interest nila dito sa Pilipinas na nakukuha nila kay Bongbong. Katulad yan, EDCA site. Para daw makatulong sa mga kababayan natin pag bagyo, wala naman. Yan. So takot na takot sila dyan. Sabi nga dito, it has therefore helped and even financed the vast propaganda machine which includes notably Rappler
and the PCIJ that has falsely painted the Duterte as mass murderers. Yan. Totoo yan. Ginamit nila ang mainstream media na lalo na itong Rappler, funded to ng Amerikano. O para sirain ng mga Duterte. Wala nang iba ang gagawin kundi sirain ng mga Duterte. Ginagawa nila yan kasi nga alam nila na kapag kasi Inday Sara ang nanalo, Diyos ko po, baka mas malalayan sa tatay niya. Sigurado tayo dyan. Oh, kaya nga napakaganda rin itong isinulat ni Roberto Tiglao na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang